Good morning. Tayo naman ngayon ay mag-usap or mag-aaral patungkol sa utilitarianism. Sa ating pagpapatuloy, meron muna akong isang question. Is it wrong to kill a baby? Ang question na ito ay merong pinanggagalingan o di kaya may hulmahan na kung saan, tignan muna natin. Sabi ng iba, yes, what if ganito? Yun ang nangyari. You have invented a time machine, okay? Meron kang time machine na kung saan pag pindot mo, napunta ka doon sa panahon ni Hitler. At si Hitler ay baby pa. Yung mga moment na yan, yung pagpindot mo ng time machine. So, si Hitler ay alam naman natin na Nazi German siya, no? Na kung saan dictator. At yung panahon ng Holocaust, marami siyang napatay or marami siyang pinatay kung saan nagkaroon ng forced labor, mass or yung malawakang shooting or mass shootings, and yung poison gas na kung saan ginamit yung mga Jewish people para sa medical experimentation ng kanilang weapon. And nag-encourage sila talaga ng harassment sa Jewish people. At yung dahil nga nagkaroon din ng World War II, nagkaroon ng kaguluhan. Kaya ngayon, um, nandiyan ka na ngayon sa panahon na yan na kung saan nasa harap mo na yung baby Hitler. Ano, papatayin mo ba? If yes ang sagot mo, kasi nga, depende rin sa intention mo. Kasi, kaysa naman mas marami pang mapahamak, at least ito, isa na lang ito. Kung ganyan ang stand natin, ayan, kung ganyan yung stand natin, ikaw ay nakatayo sa hulmahan ng utilitarianism. Kasi nga, bakit kaya ganon? Tignan natin sa pagpapatuloy natin. Aalamin natin yung sagot. Bakit ganon? No? Bakit utilitarianism? So, sa pagpapatuloy natin, pakilala ko muna sa inyo si Jeremy Bentham. Si Jeremy Bentham na kung saan sinilang sa London at kung saan nagkaroon rin siya ng revolution in France and America, nagde-demand ng human rights and greater democracy at yung kanya ring writings na Principles of Moral Rights and Legislation noong 1789. And siya rin po ay nagkaroon ng degree noong 15 years old pa lang siya. At concerned siya sa social condition ng panahon niya. And, siya rin ay isang political philosopher and political radical. At sabi ko nga, yan, sinulat niya yung Principles of Moral Legislation na kung saan nagpo-propose ng ethical theory ng utilitarianism. And naniniwala siya sa equality na kung saan ng inspiration ng panahon ng UCL in London. At yung namatay siya, nakapreserve yung kanyang katawan, yan, nasa wooden cabinet. Tingnan ninyo sa litrato. Okay? So, ang theory ni Bentham ay kung saan human being para sa kanya ay motivated by pleasure and pain. Kapag ganito, ang view mo ay hedonist, kasi nga hedonista or hedonistic si Bentham, na kung saan naniniwala sa pleasure, yun yung ultimate motivation ng isang tao. At yung formulation para kay Bentham ng utilitarianism ay sabi niya, ang tao daw ay na-under sa dalawang masters, which is pain and pleasure. At good para sa utilitarianism, yung kapag sinisik natin yung happiness ng tao. Kapag ganito nga, inuulit ko, hedonistic perspective, yung paghahanap ng happiness doon doon sa ginagawa mo over pain or sadness, And yung principle ng utilitarian theory, dalawa yung principle ng utilitarianism. Pag tinanong ka ng teacher mo, ano yung principles ng utilitarianism? Ito yung una. Principles of utility. Ang principles of utility, the greatest happiness, or produces happiness and reduces pain. Okay? Produce happiness, reduces pain. Ano yun? Principles of utility, or principle of utility. And yung pangalawa, greatest happiness. Ano tong greatest happiness? Ganun pa rin, produces happiness, reduces pain, pero ang bago dito, greatest happiness for the greatest number of people. Nandagdagan lang siya ng greatest number of people. Ito, meron akong instances dito, or scenario. A naval warship, ayan, karoon ng severe heat onto the engineering section and a fire breaks out. Ayan, karoon ng pagsabog. If the fire continues, the ship munitions could explode, killing the whole crew. Nagkaroon ng, kakaroon talaga ng malawakang pampagsabog. The captain can use a fast-acting fire extinguisher that would result in a blast of steam putting out of the fire. But this will kill 5 men trapped in engineering. What should he do? So, since nasa utilitarianism, ethical theory or principle,
kung utilitarian stand ang gagawin natin diyan, kung 5 lang naman yung engineer na yan, eh sige na, mag-extinguisher na tayo para maisalba yung buong crew at yung karamihan, ano. So yun yung ano, yun yung pipiliin tingin ko ng captain diyan. Kung utilitarian point of view ang gagamitin. So, sige nga, intindihin pa natin yung principle of greatest number. Sa pagpapatuloy kay Bentham, we can shorten this to an action is right if it produces the greatest good for the greatest number. So again, para ang hulmahan niya ng kanyang action, kung ito ay tama, dapat ito ay nakabubuti para sa nakararami, no? At minamaximize niya dito yung pleasure. And again, the larger number of people that an action produces pleasure, for the better action is. Yun na yun, no? Mas mabuti para sa nakararami. So, sabi rin dito, this theory is democratic. Why? Because pleasure can't be for one person. Democratic daw ito kasi nga hindi lang sa kakaunti lang tao or na tao yung kasiyahan kundi sa nakararami, no? So when facing a moral dilemma, Bentham argued that one should choose to act in such a way that brings about the maximum possible of happiness for the most people. However, the possible consequences of different possible actions must be measured clearly to establish which option generates the most pleasure and least pain. Ayaw niya talaga ng ano, mas maraming kasakitan, kundi mas maraming kasiyahan, ano. So, eto magbibigay ako sa inyo ng isang scenario. School uniform. In many school, uniform is a rule, no? So, ano nga ba yung beneficial consequences ng uniform at para kanino? So, kung yung school ba ay could school uniform be seen as leading for the greatest number or for the greatest good of the greatest number? Would utilitarians support the wearing of school uniform? Depende yan, ano? Tulad ng pandemya, hindi naman nire-record noon yung ano yung school uniform, yung limited face-to-face pa. Kasi nga, nagmandato yung ating gobyerno na magtipid kahit papaano, no? So, pwedeng naka-civilian, pwedeng hindi. Kung majority talaga ay pinipili na wag muna, edi hindi muna, no? Depende yun sa consequence or sa magiging resulta. Kung ang minority pinipili na sige, wag muna, edi majority na ang panalo na, sige, maggawa na or implement na, no? Depende nga, sinasabi nga lang dito, greatest good for the greatest number. Therefore, majority over minority. So, meron naman tayo tinatawag na, ayan, judgment, making ethical judgment sa utilitarianism. So, the result o yung tinatawag na consequence of an act, ayun yung real measure or hulmahan kung ang pangyayari bang ito ay good or bad. At ine-emphasize nito yung ends over means, yung resulta, yung nagawa, hindi yung kung paano ginagawa. Halimbawa, yung pinakahuli. Ano ba yung naging resulta nito? Ito ba ay masama para sa marami? Yun yung resulta. Kung masama yung para sa marami, wag nang gawin yan. No? Kahit pa mabuti yung intention niyan, kahit pa mabuti ito, kung resulta naman ito, nakasasama para sa marami, hindi na. Pero kung mabuting intention, mabuti din yung kakainatan para sa nakararami, yun yung good dito. So, sinasabi rin dito na consequentialist yung ethical theory. Ano yung consequentialist? Sila rin yung ano, tinatawag na teleological, yung kung saan tinitignan yung resulta o yung outcome ng ginagawa. Teleological, ayun, nasa baba. So, magbibigay ako ng isang senaryo, no? Again, ang hulmahan natin muna ang lente muna natin ay utilitarianism. Meron isang doktor na naka-experience ng car accident. Ngayon, sa car na iyon, meron 3 tao. Pregnant woman, meron din yung asawa niya, ando din yung tatay, no? Yung tatay ng babae. Ngayon, meron silang equal chance na ma-survive. But he can only save 2 person in time. 1 person is bound to die. Halos yung isa doon na mamamatay na, I mean, may mamamatay doon, at least talaga, no? Who does he save and why? Gamitan natin ng hulmahan ng utilitarianism. Kung si Doc ay utilitarianism yung point of view niya, eto siya, no? So, ang gagawin niya, isa-save niya muna yung pregnant woman. Bakit? Kasi nga, siya ay may baby rin sa loob. So, greatest number, 2 sila. Isa, no? Isang nanay, pero buntis, 2 sila, no? Happiness, pleasure of 2 people. Yung next na ililigtas niya yung husband. Because the happiness of new family would outweigh the happiness of one man. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Yung greatest number for the greatest good. Or greatest good for the greatest number.
And yung huli, ayun na, the old man would be left because he has had his portion of happiness. Okay? So, yun ang kanyang point of view ni Doc. Ito, meron din akong question dito. No? Pwede niyong pag-usapan ito. Pwede niyong ah, sa mga teacher na nanonood, pwede rin ano to, gawin yung debate sa room ninyo. Kaya sa mga klase ninyo. Are actions only good because they have good results? Dahil lang ba magandang resulta nito ay good na yon. Okay? Ayan. Suppose a surgeon could use the organs of one healthy patient to save the lives of several others. Would the surgeon be justified in killing the healthy patient for the sake of others? Okay. Isang tao na matay, yung mga organs nun, bibigay sa ganito. Ito, walang mata. Bibigay sa may mata, malabong mata. No? Ito, nangangailangan ng kidney, bibigay dito. Do tatlo sila, pero yung healthy na ito ay isa lang. So, justifiable ba yun? No? So, tama ba yun? Tingnan natin yung debate. No? Paano ba i-justify ng mga estudyante natin yung gantong scenario? Okay? So, bahala na kayo i-handle ito.